Isa sa pinakamahirap na pagsubok sa pagiging malayo sa pamilya ay ang magkasakit mag-isa. Isang magandang araw mga kapwa ka-OFW. Walang mag-aabot ng gamot, walang magtatanong kung kumain ka na, walang kamay na hawak habang nilalagnat ka. Sa video na ito, hindi ito kwento ng kahinaan, kundi kwento ng tibay ng OFW na kahit may sakit, patuloy pa rin lumalaban para sa pamilya. Isa sa pinakamahirap sa malayo ay ang magkasakit habang kailangan mo pa rin bumangon. Kahit nahihilo, kahit nilalamig ang katawan. Sa sariling bansa, isang tawag lang sa nanay, may sabaw ka na. Pero sa abroad, sarili mo lang yung aasahan mo. Kapag nilalagnat ka, walang magpupunas ng pawis mo. Ikaw mismo ang tatayo, kahit nanginginig ang tuhod. May mga gabing umiiyak ka ng tahimik, dahil ayaw mo ipakita sa pamilya mo na nahihirapan ka. Kasi kapag sinabi mong may sakit ka, mag-aalala sila. At ayaw mong maging pabigat sa isip nila. Kaya ngiti pa rin sa video call kahit masakit ang ulo at mabigat ang katawan. Sa trabaho, kahit masama ang pakiramdam, kailangan mong pumasok dahil walang sweldo ang absent. Dito mo mararamdaman kung gaano ka katatag kahit pakiramdam mo ay pagod ka na. May mga oras na tinatanong mo yung sarili mo, hanggang kailan kaya ito? Pero kapag naalala mo yung pamilya mo, ang pangarap mong bahay, ang kinabukasan ng mga anak mo, bumabangon ka ulit. Hindi madali ang magkasakit ng malayo dahil wala kang karamay sa mismong oras ng kailangan mo. May mga gabing gusto mo na lang ng may yumakap at magsabing okay lang yan. Pero sa halip, unan ang yayakapin mo at luha ang magiging kasama mo. May takot din. Takot na baka lumala ang sakit mo habang mag-isa ka. Takot na baka wala kang mahinga ng tulong sa oras ng emergency. Kaya bawat sakit na nararamdaman mo, ipinagdadasal mo agad na sana gumaling ka kaagad. Dito mo matututunan na alagaan yung sarili mo. Kahit hindi ka sanay, matututunan mong uminom ng gamot sa oras, kumain kapag walang gana, at magpahinga kahit may trabaho. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mahalaga ka. Mahalaga ka sa pamilya mo. Kahit minsan pakiramdam mo, nag-iisa ka. Sa bawat luha na tumutulo habang may sakit ka ay patunay ng sakripisyo mo. Hindi ito makikita ng sweldo, pero ramdam ito ng puso. May mga OFW na tahimik lang lumalaban, walang reklamo, walang sumbong. Pero sa loob, pagod na sila. Kung isa ka sa kanila at gusto mong sabihin na hindi ka nag-iisa, maraming OFW ang dumadaan sa parehong sakit, parehong lungkot, parehong takot. At kahit mahirap, pinipili pa rin nilang lumaban araw-araw. Hindi dahil madali, kundi dahil may dahilan. Ang dahilan ay ang pamilya, ang pangarap, at ang pag-asang balang araw ay uuwi. Kapag gumaling ka mula sa sakit mo, mas lalong titibay ang loob mo. Mas maunawaan mo kung gaano ka kalakas kahit akala mong mahina ka. Ang sakit sa malayo ay hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Pero tandaan mo, ang pusong marunong magmahal ay marunong ding maghilom. Hindi man ngayon, pero darating yung araw na mapapalitan ng ginawa ang hirap. Papalitan ng yakap ang lungkot at papalitan ng tawa yung luha. Hanggang sa araw na iyon, patuloy ka lang. Pahinga kung kailangan, umiyak kung kinakailangan. Hindi kailangan ng umiyak, isa itong paraan ng puso para magpatuloy. Alagaan mo yung sarili mo dahil ikaw ang puhunan ng pamilya mo. Kung may sakit ka ngayon, sana maramdaman mo ang yakap ng mga salitang ito. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. May mga taong humahanga sa tibay mo, kahit hindi mo sila kilala, at higit sa lahat, may Diyos na nakakakita sa bawat paghihirap mo. Walang sakripisyo ang nasasayang. Lahat ng luha mo ay may katumbas na biyaya. Magiging kwento rin ito ng tagumpay balang araw. Isang kwentong masasabi mong, kinaya ko. Kahit may sakit ka, kahit mag-isa ka, kinakaya mo. At dahil kinakaya mo ngayon, kakayanin mo rin bukas. Isang patunay na ang OFW ay hindi lang masipag, kundi matatag sa pagmamahal. Hindi lahat ng laban mo'y nakikita ng mundo, pero alam ng puso mo kung gaano kahirap ang lumaban. May mga araw na iniinda mo yung sakit habang patuloy kang nagtatrabaho. Hindi ka sumusuko kahit pakiramdam mo ay mauubos ka na. Kasi alam mo pag huminto ka ay paghinto rin ng pangarap ng pamilya mo. Pero tandaan mo, hindi kasalanan ang mapagod, lalo nang hindi kasalanan ang magkasakit. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat na malakas ka palagi. May mga pagkakataong kailangan mong humuntiw at huminga at piliing unahin yung sarili mo. Dahil kung ikaw ay mawawala sa sarili mo, paano mo maibigay ang lakas sa iba? Ang tunay na tapang ay ang marunong magpahinga at magpagaling. At kapag gumaling ka, bumalik ka ng mas matatag, mas malinaw ang dahilan at mas buo ang loob. Kung ikaw ay OFW na dumaan o dumadaan sa ganitong sitwasyon, gusto kong ipaalala sa iyo, mahalaga ka, alagaan mo yung sarili mo. Dahil ang pangarap mo ay mas matagal pang paglalakbay at balang araw, ang sakit na tiniis mo sa malayo ay magiging dahilan ng ngiti mo sa pag-uwi. At hanggang sa mga susunod nating kwento mga kapwa ka OFW.